So, ang Panginoong Hesus, nasa hula na yan sa lumatupad. Dahil ang reliyon ng panahon nila ni Moises ay hindi naman Kristiyano, wala namang Katoliko sa panahon na yun. So, inuuna ng Panginoon yan. Ating basahin sa Daniel. Daniel 2:44. Ganito ang hula sa mga propeta kay propeta Daniel sa lumalatipan. Sa panahon ng haring iyon, ang Diyos sa kalangitan ay magtatatag ng isang kaharian hindi maibabagsak kailanman. Ni masasakop ninuman. Dudurugin ito at ganap na wawasakin ang iba pang kaharian. At mananatili ito magpakailanman. Kaya hindi na makakabangon ang mga iyon kahit kailan. So malinaw nito, ang Diyos mismo ay magtatatag ng kanyang iglesia. Ano ba ang ibig sabihin ng iglesia? Baka nasa isip ka ngayon yung iglesia ng Kristo na simbahan. Hindi po. Dahil ang iglesia ng Kristo na simbahan, ayan po ay itinatag ni Felix Manalo noong July 27, 1914 sa Punta Santa Ana, Manila. Ang itinatag ni Kristo po ay sa Jerusalem. Ito, ating mabasahin, Mateo 18:16. Mateo Kapitulo 16, versikulo 18 hanggang 19. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Iglesia, ibig sabihin ko nito na salita, ito po ay salitang Espanyol. Ang Griego na salita nito ay Ecclesia. Sa English, church. Nag-ibig sabihin ito, katauhan sa Diyos. So, marami ang nakaangkin sa salitang Iglesia. Kaya nga dumarami ng grupo ngayon ng mga Kristiyanos. Nagpapahay-bahay sila para makapag-akit at makadagdag ng membro sa kanilang simbahan. Ang mga Katoliko nagpahay-bahay-bahay, hindi po. Dahil tunay na iglesia po ang Iglesia Katolika. Ang Katolikong simbahan lamang ang existido mula pa noon unang siglo. Kung mayroong mag-challenge sa atin, ating sasagutin. Kung mayroong nakikinig na hindi Katoliko at gustong magtanong, pwede tayo tumanggap ng mga katanungan. Hindi tayo katulad sa ibang mga sikta na nangangaral sa mga kanto-kanto. Ayaw nila lang magtanong sa kanila. Sasabihan kanilang istorbo. Pero itong programa ng Katolikong Simbahan, masaya kami pag mayroong magtatanong. Ibig sabihin, gusto matuto. Ganito, dinubuo namin itong grupong ito para ipagtanggol ang pananampalatayang Katoliko na matagal ng panahon, hinahamak,
nilalait. At para sa mga inosinteng Katoliko, kapitok-pitok lang mata, madali lang matangay. So, ang totoo, si Kristo mismo ay nagtatag ng kanyang iglesia sa Jerusalem noong 33 AD. Ang iglesia niyan ay hindi po tinanggap ng Israel o Jerusalem. Hindi nila tinatanggap ang tinatag ni Kristo na iglesia. Sabi ng mga Hudyo, bakit tayo maniniwala kay Kristo? Eh alam naman natin kung sino mga magulang yan. Anak lamang yan ni Mary Maria at Jose na panday. At reliyong mga Hudyo ay tinatawag na Judaismo o Judaism. Yan pong reliyon na yan, bago pa naging tao si Kristo, existido na rin po yan. Yan po ay tinatag ni Abraham, amang Abraham, at pinamunuan ni Moises. Subalit, sa katigasan ng ulo ng mga Israelita, pinabayaan sila ng Diyos. Pinarusahan. Nagiging alipin ang Israel sa Egypt ng 430 years. So, kahit naman mayroon mga matitigas sa ulo, mayroon din naman tumatawag sa Diyos at pinilit ang kanyang panalangin. Kaya, pinapunta si Moises doon sa Ehipto. Lutusan ng Diyos na si Yahweh. Nahiyahon ang mga Israelita. Ngayon, hindi tinanggap sa Israel ang reliyon ni Kristo. Kaya sinasabi niya kay Apostol Pablo, tumindig ka, Pablo, kung paano ka nagpatotoo sa akin dito sa Jerusalem, magpatotoo ka rin sa akin sa Roma. So, nagpunta sila doon, nangaral sa iba't ibang dako ng mga lugar. Sinabi ni Kristo sa kanyang Great Commission. Mabasa natin sa San Mateo 28, 18, at 19. Sinasabi ni Kristo, ating mabasahin para hindi tayo magkamali. Mateo 28. San Mateo, Kapitulo 28, versikulo 19. Umpisa natin sa 18. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, sinong kanila sa mga alagad ni Kristo, ang mga apostoles at ang mga followers ng iba. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. Ayan ang pinako ng Panginoon. So hindi maaari na ang kanyang iglesia o relihiyon ay malipol ayon sa mga pangangaral ng ibang sikta. Ang iglesia daw na tinatag ni Kristo ay nahulog sa magkakasala. Tumalikod lahat. Hindi po totoo yun. Dahil magiging sinungaling sa Kristo pag hindi magkatotoo ang sinasabi niya na kahit ang pintuan ng kamatayan
ay di makadadai. At sinabi niya na sasamahan niya ang kanyang iglesia hanggang sa katapusan ng mundo. So kapatid, nakarating ang iglesia Tatag ni Cristo sa Antioquia. Ang bayan ng Antioquia ay sagsapot ngayon sa bansang Greece. Doon unang tinatawag ang mga tagasunod ni Cristo na Kristiyanos. Atin pong mabasa sa aklat ni Apostol Pablo, sa aklat ng mga Gawa 11:26. Nakarating din sila sa Roma. Atin rin mabasa sa Roma. Atin basahin. Roma 1:7. Sa inyong lahat na nasa Roma, mga minahal ng Diyos at tinawag upang maging banal. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa ating Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. So, dito, ibig sabihin, ang pananampalatayang Romano ay balitang-balita na sa buong daigdig, mga kapatid. Kaya itinapit ang pangalan Romano Katoliko. Kasi ang ibig sabihin ng Katoliko, mga kapatid ko, sa English ko yan, universal. Universal. Ang ibig sabihin ng Katoliko. Sa ating salita, ang Tagalog ay lumalaganap sa buong daigdig. Sa Bisaya, makailapon sa tibuok ng kalibutan. Kaya magsasabi ng iba, wala mang Katoliko sa Biblia. Dapat natin unawain kung saan galing yung salitang Katoliko. Hindi po yan ating sariling salita. Ayan po ay Espanyol. Katulad ng salitang Rosario, Purgatorio. Hindi po yan salitang Pinoy. Kaya yung ibang mga sikta, gagamitin nila yan pampatikos. Mga Katoliko naman ang kulang pa sa kaalaman, agad maniniwala sa mga tiraga ng mga ibang sikta. Ngayon, ano ba ang pananawagan ng mga apostoles? Dahil marami na ngayon na umaangkin na Kristiyanos. Bitbit din nila ang Biblia. Ngayon, kung hindi natin alamin ang katotohanan, baka balang araw, isa rin kayo sa inaakyat-akyat ng mga nag-aibang sikta. Ayan, baka malason ang inyong isipan. Ating basahin ang aklat ng mga aklat na Galacia, aklat ng San Pablo. Ganito ang sinasabi o ang payo ni San Pablo sa mga taga-Galacia. Mabasa natin sa Galacia Kapitulo 1, versikulo 6 hanggang 7. Nagtataka ako kung bakit kadali ninyo tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandahang loob ni Kristo. At kayo'y bumaling agad sa ibang magandang balita.
Ang totoo ay wala namang ibang magandang balita. Kaya nga lamang may mga naggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Anong ibig sabihin po sa mga sinasabi po ng Apostol Pablo? Yung sinasabi po ng gugulo sa inyo, yun po ang mga ibang sikta, mga ibang reliyon na nagbahay-bahay. Dahil sinasabi pa rin po ni Apostol Pablo sa ibang sulat niya sa Corinto. Ito ang sinasabi niya. Corinto, 2 Corinto. Kung may mga Bible kayo o magtitiktok kayo, isulat po ninyo para pagdating ninyo sa bahay, ay inyong babasahin po. Ikalawang Corinto, Kapitulo 11, versikulo 3. Ganito ang sinasabi. Ngunit nag-alala akong pakamalason ang inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananampalataya kay Kristo. Tulad ni Iba na nalinlang ng ahas, sapagkat malugod ninyo tinatanggap ang sinumang dumarating at nangangaral ng ibang Isus kaysa pinangaral namin. Tinanggap ninyo ang Espiritu at aral na iba sa itinuro namin sa inyo. Yun ang kinatatakot ng mga apostol noon pa man. Kaya binalaan na tayo na huwag tayong matangay sa mga paninira ng ibang sikta. Dahil mayroong tao na madali lang talaga matangay kahit profesional pa ang tao yan. Kahit profesional pa. So, di bali kung kulang kayo sa kaalaman sa Biblia, ang pakiusap ko lamang tulad ng Apostol Pablo, magpakatatag po tayo. Huwag po tayong basta-basta maniwala sa mga nangangaral. Maalala ko po ang aking mga magulang noong mayroong umuupa sa aming bahay noon na ministro sa iglesia. Laging inaakay ang tatay ko at nanay ko. Nabasahan ng Biblia. Pero anong sagot ng tatay ko? Dahil hindi man siya marunong bumasa ng Biblia. Simple lang ang sagot ng tatay nanay ko sa ministro. Sabi lang ng tatay nanay ko, ministro, pastor, hanggat nanatiling maalat ang dagat, hindi po ako lilipat sa ibang sikta. Hindi po ako aalis sa simbahan Katoliko. Yun, ganun lang kasimple ang sagot ng aking mga magulang. At tama ko naman. Hindi naman kailangan lahat tayong mga ngaral. Hindi lahat marunong. Hindi lahat maging teacher, guro. Dahil ang Espiritu Santo, iba't iba ang kanyang ipinagkaloob sa bawat tao. So, pakiusap ko lamang sa mga Katoliko na binalik-balikan na sa kagaibang sikta ay mag-isip din kayo. Dahil sigurado ako na walang pag-alinlangan ang kanilang grupo ay tatag lamang ng tao. Itinayo lamang ng tao. Dahil nagsulputan lamang ang mga iba't ibang reliyon ngayon kasunod ni Martin Luther noong 1517. Si Martin Luther po ay isang paring Katoliko
ngunit umalis sa simbahang Katoliko at nagtatag ng kanyang sarili reliyon na Lutheran. At si Martin Luther ang nagsabi na dapat Biblia lang ang paniniwalaan. Wala nang iba daw. Sa doktrina nila, Bible alone, faith alone, yun lang ang doktrina. At sinunod iyan sa lahat ng mga hindi katolikong grupo na reliyon ngayon sa mundo. Minana nila ang katuruan ni Martin Luther na Bible alone, faith alone. So, kaya ang mga Katoliko nagkawatak-watak. Sabi nga ni Father Darwin Kitcano, ang iba't ibang sikta sa Katoliko manginhas na makakuha ng membro. Kahit saan, ang Katoliko talaga ang kinasanan ng iba't ibang reliyon. Hindi man pwede ng Saksi ni Jehova mang-recruit sa iglesia. Hindi rin pwede ng iglesia mang-recruit sa Sabanista. Hindi rin pwede ng Sabanista mang-recruit sa born again. Kasi iisa lang din sila, mga protestante. Kaya nga tinatawag si Martin Luther is the father of all Protestantism. At dahil sa kanyang doktrina na Bible alone, ay marami na ngayong nabuo na reliyon. May makabasa lang ng ikaw ang saksi, nagtayo agad si Charles Taze Russell ng kanyang reliyon sa Amerika at pinangalan ng Saksi ni Jehova. Nabuo noong 1872 si Charles Taze Russell. May nakabasa naman po natin sa Biblia, nagtatag naman si Peter Yongsi sa China ng Born Again movement. Kaya dumarami rin. Marami na rin sanga-sanga, iba't ibang uri ng Born Again ngayon na iba't ibang pangalan. Nabasa rin ni Felix Manalo sa Roma 16:16, ang Iglesia ni Cristo na pangalan, nagtatag din siya. Nabasa rin ni Ellen G. White na sa ikapitong araw, magpahinga kayo. Nagtatag naman si Ellen G. White ng Seventh-day Adventist Church. So, ipahin-pahin ang Katoliko. Iwatak-watak ang Katoliko sa iba't ibang mga sikta. Ating basahin ang sinasabi ng Apostol Pablo sa Roma 16:17. Mga dagdag na tagubilin sa tunay na simbahan. Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, mag-ingat kayo sa mga pasimuno ng mga pagkakampi-kampi at sanhi ng pagtalikod dahil sa pagsalulat nila sa mga aral ninyo na tinanggap ninyo. Iwasan ninyo sila. No? Paiwasan natin ang mga taong nagpapahay-bahay kasi nanggugulo na yan. Ang talagang pakay nila, makakuha ng membro, makakuha ng magiging membro nila sa simbahang Katoliko upang maparami ang kanilang samahan. At malaki-laki ang makuha ng pastor sa 10% sa bawat membro. So, ang mga Katoliko na di magsimba, o magsimba man kung may bagyo at lindol, isang oras nga lang ang misa, hindi pa makasimba. Pero pag once na maluko na si Rosita,
doon na, magsimba na buong araw. At magtestimonya na, dati sa Katoliko ako, nasingiro ako, pabaliro ako. Ngayon, hindi na ako pero mabait na ako. Ganon ang kanilang pangalandakan. Bakit? Tinuturuan ba kayo sa Katoliko na maglasing? Manugal? Wala. Personal choice natin yan kung ano man ang gusto natin. Dahil ang simbahang Katoliko ay freedom. Ang Diyos ay freedom. Hindi po martial law ang Diyos. Pero marunong din po magalit ang Diyos at nagpaparusa. At ipasahin ulit ang mga sinasabi ni Apostol Pablo. Mga kapatid na dito sa pagkusinyo, mag-ingat kayo sa mga pasimuno ng pagkakampi-kampi at sa lihim ng pagtalikod dahil sa pagsalungat nila sa mga araw na tinanggap ninyo. Iwasan ninyo sila. Ang mga taong kayo ay hindi naglilikod para kay Kristo na Panginoon natin, kundi para sa pansariling hangarin. Inililigaw nila ang mga mahihinang pag-iisip sa pamamagitan ng kaakit-akit at matatamis na pag-uusap. Pero ang maaakin pala sa ibang sikta, sabi ni Apostol Pablo, mahihina ang pag-iisip. Walang sentido komon o common sense. Bakit? Naisipin natin, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay existido na unang siglo pa ng pagtatag ni Kristo. Kaya ang edad ng mundo natin ngayon na wala mang sumasagot kung paano nanggaling itong 2026, ito po ang edad ng mundo natin ngayon na 2026, nakaraan 2025, ito po ay edad ni Kristo. Dahil nung bago pa maisilan si Kristo, ang edad ng mundo ay milyon na. Hindi na natin mabilang kahit anong search ko. Wala nang may sagot ang Google. Ang nilagay lang doon, 6 BC, 5 BC, ganyan lang. Ibig sabihin ng BC, before Christ. Before Christ ang ibig sabihin ng BC. Ngayon, nung pagsilang na ni Kristo, nahinto na ang BC. Nagiging AD na. Ano naman ang ibig sabihin ng AD? Sa iba't ibang mga grupo ng pananampalataya, may kanya-kanya din silang mga definisyon o meaning. Sa iba, sinasabi, New Christian era. Sa iba naman, sinasabi, ang ED ay after death of Jesus Christ. Pero ano naman talaga pinakatumpak ang tama ng kahulugan sa AD? Ang ibig kong sabihin niyan, mga kapatid ko, pananampalatayang Katoliko, ang AD po ay nangangahulugan na Anno Domini o Year of the Lord o tungkol sa Panginoon. Yan po ang tama na kahulugan. Dahil isinilang na si Kristo. So, yun ang edad ni Kristo, itong 2026. At ang Iglesia Katolika ay ginatag ni Kristo noong 33 AD sa Jerusalem. So, gaano na magkatagal ang simbahang Katoliko? Kung ating susumahin,
Hindi gaano ako matalino sa math, mga kapatid. Kung ating susumahin, ano natin makuha ang sumada? Kung gaano nakatagal ang simbahang itinatag ni Cristo sa Jerusalem. Noong 33 AD pa, ganito ang gagawin. Ayon sa ating natutunan sa aming seminar, i-minus natin yung 33. Dahil yung 33, yun ang edad ni Cristo bago ipako sa krus. I-minus natin sa 2026. Subukan ninyo sa inyong calculator. 2026 minus 33 equals 1,993. So 1,993 na ang simbahang Katoliko sa buong mundo. Dito sa Pilipinas, gaano naman katagal? Ilang taon na, ilang dekada na ang simbahang Katoliko dito sa Pilipinas. Kung tayo magbasa ng world history o kasaysayan sa Pilipinas, nagiging Kristiyanos ang bansang Pilipinas noong March 16, 1521, noong pagpunta nila Ferdinand Magellan, kasama si Ferdinand Magellan, si Padre Peter Valderrama, isang pare na Espanyol. At tayo ngayon, nagiging Kristohanon ang bansang Pilipinas. So, kung dito sa Pilipinas, mayroon na tayong halos 600 years na. Halos 600 years na ang Katolikong simbahan sa Pilipinas. Tapos, tuturuan lang tayo sa mga sita na bago lang sulpot. Gamitin natin ang ating common sense, mga kapatid. Huwag tayo basta-basta o ura-urada na maniniwala sa mga pumupunta-punta sa inyong bahay. Dahil ang inahabol lamang nila ay ang inyong ikapo o 10% pag nagiging minulong kayo. Ganon ang mangyayari. So, binabalahan na tayo ng Panginoong Hesus. Anong sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang sinabi dito? Sa Mateo 24. Ito ang sinasabi ng Panginoong Hesus bago siya umakyat sa langit. Sumagot si Hesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo maniligaw ni Numan. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo. At marami sila na manililigaw. So mismo ang Panginoong Hesus, mga kapatid, ay nagbabala na sa kanyang iglesia. Ang kanyang mga apostoles nagbabala na rin sa atin. Kaya maging matatag tayo kahit paman sa panahon ng kahirapan. Kahit sa panahon ng sakuna, maging matatag tayo. Dahil kung maging mahina ang ating loob, sinasabi pa ang Diablo ay laging umaalig at niligid sa atin at nakahanda na takayin tayo. Ngayon, maraming mga Katoliko ang tumalikod sa simbahan. Maraming mga Katoliko na umalis dahil hindi pinag-aralan ang kanyang pananampalataya. Anong sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa mga umalis o
o tumalikod. Ating basahin po. Ating basahin sa sulat ni Apostol Juan. Sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 18 hanggang 19. Ang headings sa kanyang sulat, mga kapatid, ay ang Antikristo. Ano ba ang Antikristo? Sa Bisaya po ito ay mga kaaway ni Kristo. So ating mabasahin kung ano ang sinasabi ni Apostol Juan sa mga umalis sa Simbahang Katoliko. Mga anak, ito na ang huling panahon. Tulad ng inyong narinig, darating ang Antikristo. Ngayon nga'y marami nang lumilitaw na mga Antikristo. Kaya't alam natin, malapit na ang wakas. Kahit na sila'y mga dati nating kasamahan. Mga dati nating kasamahan. Kahit na sila'y mga dati nating kasamahan. Ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama. Sapagkat kung sila'y tunay natin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila. Kaya maliwanag na sila lahat ay hindi natin. Nakakalinaw po mga kapatid ang sinasabi ni Apostol Pablo. Hindi ako natatamaan sa sinasabi ng Biblia. Hindi ako umalis sa tunay na iglesia na tatag ni Kristo noong unang siglo. Ang iba umalis sa Katoliko dahil wala daw mabasa ang Katoliko sa Biblia. Rason nila umalis sila kasi hindi daw totoo. At naakit sila sa ibang sikta. Mostly naakit sila sa iglesia ni Kristo. Dahil mabasa sa pangalan sa simbahan nila Iglesia ni Cristo. At mabasa rin dito sa Biblia sa Roma 16:16, Iglesia ni Cristo. Iyon ang ipinagpalaki ng mga ministro sa Iglesia ni Cristo. Na sila daw ay totoo dahil mabasa ang pangalan sa kanilang simbahan sa Biblia. Lingin sa ating kalaman o sa inyo ang sulat ni Apostol Pablo sa Roma, 50 AD pa lang. 50 AD. O 50 katuwid pa lang. Ang edad sa kalibutan noon ng sulat ni Apostol Pablo. At kailan lang naman lumitaw sa Pilipinas ang Iglesia ni Cristo. Huwag lang po sana magagalit po kung mayroon pong nakikinig ng mga membro sa samahang iglesia. Atin ay realidad lang po, hindi naman po ako nanira. Realidad lang po at sumasagot lang po kami ako sa mga matagal ng atake ng ibang reliyon sa Katolikong simbahan. Ngayon, pagsasagutin natin unti-unti pa isa-isa. Kaya nandito ako linggo-linggo para sagutin natin yung mga banat ng ibang sikta. Sasagutin natin, walang personalan, realidad lang at base sa kasaysayan. Kung ating mabasahin o kahit sa inyong mga cellphone, kahit mga batang maliit, ang laruan, cellphone na. Pwede ninyong itanong, i-search niyo sa AI Mita sa Messenger. Sino po ba ang founder o nagtatag ng Iglesia ni Cristo? Hindi po matagal yan, sasagot yan. Sasagot yan. At hindi magsasabi yan na si Kristo ang nagtatag. Ang lalabas sa pangalan doon na nagpagtayo ay Felix Manalo, July 27, 1914, punta Santa Ana, Manila. Mabasa sa Encyclopedia of the Philippines, Volume 6, page 11. So, nandyan sa kasaysayan, hindi naman yan sabihin natin na gawa-gawa ko lang kahit sino, kahit na membro mismo ng Iglesia
ay makikita nila. I-search po ninyo lahat ng video ninyong nalalaman. Kung sinong pupunta sa bahay ninyo, kasi yung iba nangangaral na sinasinggan mag-Bible. Kaya na pinapalaanan ni Apostol Pablo, huwag ninyong tanggapin kung sino mang nagbabahay-bahay at nangangaral ng ibang Hesus. Bakit sinasabi yung ibang Hesus? Ang pinangaral nila? Dahil po sila ay hindi nila tinatanggap sa Virgin Maria. Binabasag nila ang larawan ni Virgin Maria. Sinusunog nila. Kaya iba ang Hesus nila. Hindi ko alam kung sino Maria ang ina. Kasi para sa kanila, si Virgin Maria ay makasalanan. Yun ang kanilang paniniwala. Pero mali po. Huwag natin hamakin si Virgin Maria. Kaya ay ibang mga sikta, hindi nyo napansin, lahat ng reliyon, galit sila sa ina ni Kristo. Galit sila kay Virgin Maria. Sinusunog ang larawan, ribulto, sinusunog, minamartilyo. Pero, hindi nila alam na yan ay balaan. Levitico 10:10 sinasabi, dapat ninyong malaman kung ano ang sagrado at hindi sagrado. Kung ano ang marumi at hindi marumi. Ngayon, isa-isahin ko pagpaliwanag sa inyo kung bakit mali ang turo ng ibang mga reliyon tungkol sa ribulto. Yan pa naman ang laging inaatake nila sa atin sa Katoliko. Yan ang pambungad ng biruan nilang pambato yan sa mga aakitin nilang Katoliko. Yung Katolikong pipirok-pirok lang mata. Babasahan lang nila doon sa Exodo, versikulo 20, Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang sa 5, huwag kayong gagawa ng larawang inanyuan. May mata di kakita, may baba di makapagsalita, may tainga hindi makarinig, may paa hindi makakalakad. Yun ang kanilang nambiruan. Numero 1 nila yan, pambanat sa mga Katoliko na magsimba lang at may lindol kung may bagyo. Ganon. Malimit na nadala nila yung mga Katolikong medyo magsimba lang kung may lindol at bagyo. Kaya ipaliwanag ko sa inyo, dalawang uri po ang ribulto sa mundong ibabaw. Sana pakinggan niyo yung mabuti, kahit papano, total linggo-linggo ako, kumawa Diyos, may buhay tayo. Hanggang matagal-tagal matuto kayo at mayroon kayong panangga. Mayroon kayo, makakasagot kayo kung mayroon mga pastor o ibang mga mag-ikot sa inyong bahay. Dalawang uri lang po ang ribulto sa mundo. Ribulto ng mga sagrado o mga santos. At isang ribulto naman na pinagbabawal sa Biblia. Ano po yung pinagbabawal sa Exodo? Mga Diyos-Diyosan. Now, ano ba po ang definisyon ng Diyos-Diyos? Ibig sabihin, hindi totoo yan, di ba? Diyos-Diyos, tarak-tarak, bahay-bahay. So, ang definisyon ng Diyos-Diyos o false God, ibig sabihin po niyan, hindi po nagrepresentan po yung Diyos-Diyos sa hindi totoong mga bagay. Katulad ni Astaroth, Diana, Baal, Babil. Yan po ang mga pangalan ng mga Diyos-Diyos na ipinagbabawal sa Biblia, na galit ang Diyos na magkaroon tayo ng ganyan. So, ang ibang larawan, hindi po ipinagbabawal. Ang itinuturo ng ibang sikta, yun lamang po ipinagbabawal. Hindi nila itinuturo yung larawan na iniutos sa pwede. Kung basahin natin dyan sa Exodo
Exodo 20. Basahin muna natin yung atake nila. Exodo 20, versikulo 18. Ito ang sinasabi. Exodo Kapitulo 20, versikulo 3. Magsimula tayo sa versikulo 3. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahin ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran di sambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibubuhin. Ito ang numero unong pambalag nila. Na ang rebulto na ng Katoliko ay Diyos na natin. Ang larawan ni Virgin Maria ay Diyos. Isa pong malaking pagkakamali. Dahil dito sa Exodo 25, nagpagawa po ang Diyos ng rebulto. Ito. Umpisahan natin sa versikulo 17. Gumawa ka ng luklukan ng awa na yari sa puro ito. Ang haba nito'y 1.1 metro at 0.7 metro naman ang luwag. Lalagyan mo ng dalawang kirubing dito, ang dalawang dulo nito. Tig-isa sa magkabilang dulo. Hinihinang ang mga kirubing upang ito ay ang luklukan ng awa, maging isang piraso. Kung alam natin, ito pong kirubing, ito pa ay rebultong anghel. Rebultong po ito, ginto nga ay pinagawa ng Diyos. Dahil maraming ginto naman sa Israel. Nagpagawa. So kung ibig pa sabihin, kung ano mo doon sa sinasabi ng sinagamit ng ibang sita sa Exodo 20, na huwag gagawa ng mga rebulto o larawan, ay ang Diyos mismo ay lumalabag sa kanyang sinabi. Dahil dito, siya mismo ang nagpapagawa ng rebulto. Gawin mong magkaharap ang dalawang kirubing na parihong nakatungo at nakabuka ang mga pakpak na nilulukuban ng luklukan ng awa. Ilagay mo ito sa ibabaw ng kaban na pinalalagyan ng dalawang takyan sa bato. Ang pautusan ibigay ko sa iyo. Doon tayo magtatagpo sa luklukan ng awa sa pagitan ng dalawang kirubing. Doon ko ibigay sa inyo ang kautusan ng mga Israelita. So, malinaw na ang Diyos mismo nagpagawa ng rebulto. Rebulto ng anghel, kirubin. O ang kirubin, mayroon din niyang pakpak. Hindi naman din nakakalipat. Mayroon din niyang mata. Hindi rin makakita. So, ang mga pangangaral ng ibang sikta, yun lamang pinangaral nila yung pinagbawal ng Diyos. Hindi po nila ipinangaral yung pinapahintulutan ng Diyos. Bakit po? Para makatangay sila ng Katolikong membro. Ganon ang mga strategy nila. Kaya mag-ingat po tayo. Ngayon, ang mga iba't ibang sikta, tatag lamang po yan ng mga tao. Ating papasahin dito sa aking reference, itong inopya kong mga ibang sikta para malaman natin kailan ito sila.
itong na-search ko sa Google, mga ilan lang itong nakuha ko. Kasi, over 60,000. So, nakalagay dito sa World History of Religion. Andito yung pangalan ng reliyon at taon ng kanilang pagtatag. Catholic Church, year 33 AD, tinatag. Founder, umatutukos, Jesus Christ. Saan mabasa? Sa Biblia. Mateo, Kapitulo 16, versikulo 18 hanggang 19. Saan lugar? Jerusalem. Sunod, Orthodox, 1054. Lutherans, 1517. Anabaptist, 1521. Anglican Church, 1534. Calvinist, 1555. Presbyterian Church, 1560. Congregational Church, 1582. Baptist, Methodist, 1739. Episcopalian Church, 1789. Mormons, 1827 by Joseph Smith. Church of Christ, 1836. Church of Christ, kung ating Tagalogin ito, Iglesia ni Cristo. So, tingnan natin kung sino nagtatag dito. Campbell. Si Pastor Campbell ang nagtatag dito ng Church of Christ. New York. Amerika ito. Magkano nangyari? So, Seventh-day Adventist Church, 1844. Sino nagtayo? Ellen G. White. Amerikana rin. Washington. Jehovah Witnesses, 1874. Charles Taze Russell, Amerikano pa rin. Christian Scientist, Christian Scientist pa, 1879. Mary Baker, Paris. Pentecostal Church, 1901. Sino na tayo? Charles A. Parham. Pero marami ng Pentecostal ngayon. Hindi lang ito ang pinaka-original na Pentecostal na ngayon mayroon ng United Pentecostal. Mayroon pang parang 4 yata sila na ngayon. Pero itong si Parham ang pinakaunang nagtatag ng Pentecostal. Anglican Church, 1902. Gregorio Aglipay, Pilipinas. Assemblies of God, 1914. Pentecostalism. Ito pala yung sanga ng Pentecostal, itong Assemblies of God. Iglesia ni Cristo, 1914. Felix Manalo, Philippines. Kung English natin yung Iglesia ni Cristo, ito rin siya yung kay Campbell, Church of Christ. So, di pare-pareho ang nagtatag, tayo, pero pareho sila nag-angkin na sa kanila tunay. Ano pa? Foursquare Gospel Baptist, 1917. Calvary Chapel, 1965. Born Again, 1970. Various denomination, si Peter Yungsi, may-ari. So, napakarami kapatid, kung isa-isahin ko ito, napakarami ang mga Christian denomination na tao lang ang
nagtatag. Dito, sabihin ko sa inyo, kahit saan na lang kami makarating, kasama ko sila Father Darwin Gitgano, sila Brad Paul, San Pablo Alima, isang pastor ng Saksi ni Jehovah na lumipat sa Katoliko. Iniwan niyang kinagisnan niyang reliyon ang Saksi ni Jehovah. Inborn si Paul Alima sa Saksi ni Jehovah. 15 years siya naging full minister sa Saksi ni Jehovah. Ngayon, kasama na natin. Kasama ko na bilang CC. Dahil nalaman niya na ang kanyang reliyon na Saksi ni Jehovah ay si Charles Nasir sila pala nagtayo. Kaya na yung ibang sikta, ayaw nilang tanggapin yung kasaysayan. Ayaw nilang paniwalaan yung world history. Bakit? Kasi mabuking sila eh. Mabuking sila. Kasi doon nakasulat ang kasaysayan sa kanilang reliyon. Kaya ayaw nila tanggapin. Sasabihin nila, Katoliko yan daw ang nagsulat ng world history. Sabihin nila wala daw sa Biblia ang history. Mayroon. Hindi lang nila binabasa kasi ang mga pastor, kung mag-aral ng Biblia, pili-piliin lang nila yung mga sitas na gusto nila. Yung ayon sa gusto nila. Basahin natin dito sa Aklat ng Hug, Kapitulo 8, versikulo 8 hanggang 9. Read the history books and see. Hear mo? Read the history books and see. For we were born but yesterday and know so little. Our days here on earth are as transient as shadows. Parang anino lang tayo na dumaan sa mundo. Ngayon, mayroon pa ba sa ibang kuwan kasaysayan? Masahe po natin sa magandang balita Biblia. Ito ang sinasabi sa Isaiah 41:4. Ito ang sinasabi tungkol sa kasaysayan. Sinong nasa likod ng lahat ng ito? Sinong nagpapagalaw sa takbo ng kasaysayan mula sa pasimula? Ako si Yahweh na naroon na noon pa man at mananatili hanggang katapusan. Pero ang Diyos pala ang nagpapagalaw ng kasaysayan, tapos sasabihin nila, hindi totoo. Yun, kasi mabuking sila. Malaman natin kung saan ang galing ang history ng kanilang simbahan. Binabatikos. Basta paborito nilang batikosin ng Katoliko tungkol sa rebulto. Yan ang lagi nilang batikos. Number 1 na nilang kalaban, si Virgin Maria. Pero mo, ina ni Kristo, aawayin mo, lait-laitin mo. Anong klase ka? Samantalang sinasabi ng Biblia sa San Lucas, sinasabi nga ni Santa Elizabeth, mapala ka dahil naging ina ka ng Panginoon o ina ng Diyos. At ang lahat ng salinlahi, lahat ng tao ay tatawag sa kanyang bulahan. Ngayon, kung hindi mo pupurihin si Virgin Maria, anong klaseng tao ka? Hindi kaya masaktan ang Panginoon Jesus na
babasagin mo ang mga larawan ni Virgen Maria, sunugin mo. Tapos pagbintangan mo ang Katoliko na nagsamba ng Diyos-Diyos. Dito, kung mayroon man nakikinig na hindi Katoliko, dating Katoliko tapos lumipat sa ibang sikta, panahon na ninyo. Patikusin ako dito. May microphone dito, tag-isa tayo. Panahon na ninyo atakihin ang Katoliko, andito ako para sumagot sa inyo. Kasi lagi kayong nagbahay-bahay, Huwebes, Miyerkules, Sabado. Inakyat ninyo yung mga bahay-bahay ng mga Katoliko na wala namang alam kung paano sumasagot sa inyo. Pag nangangaral naman kayo, yung ibang mga sikta na nangangaral, ayaw magpatanong. Ayaw magpatanong, sasabihin nila sa iyo. Kasamok-samok na. Pero itong Katoliko, programa na nila yun, ang pananampalatayang Katoliko. Handa kami tumanggap ng mga tanong. Tanungin niyo ako, maliban lamang sa presyo ng isda at kupras. Hindi ko po alam yan. Magtanong kayo ayon dito sa aking mga binabanggit. Kung tungkol sa katotohanan panrelihiyon, sagutin natin. Kasi noong Sabado, marami, 3 multicap ang dumadayo doon sa Playa Tagpuros. 3 relihiyon din ang umatake sa aming barangay. Iniiwasan nila yung bahay ko. Siguro natatandaan na nila yung mukha ko. Doon sila pumapasok sa mga bahay-bahay na wala talagang panlaban. Yung sa balista o civil death vintage, tinatag lamang ni Ellen G. White noong 1863. Nauna pa ang Kanduay Ram. Nauna pa ang San Miguel Bill. Ang saksi ni Jehovah, tinatag din Charles Serrasil noong 1872 sa Amerika. Nauna pa rin ang Kanduay. Marami ng Katolikong masigiro, wala pa may tatag ang Jehovah Witnesses. Masakit pakinggan, no? Kung mayroon mga membro kahalin sa Jehovah Witnesses, paghihila ako ng pasensya, ito ay realidad lang po, katotohanan lang. Masakit talaga ang katotohanan. Dahil ang katotohanan, kung ating tanggapin, ay makapagpalaya sa akin sa pagkalit. Yan po totoo. Dahil nakalagay po sa history ng pandaigdigan o dyan sa mga encyclopedia patungkol sa kasaysayan ng Katoliko. Sinasabi doon na basahin ko natin tungkol sa kasaysayan. Ito ang sinasabi ng kasaysayan sa Katoliko. Mabasa natin ito sa encyclopedia Young Student Learning, page 2654. Roman Catholic Church History. For the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion, Christianity. There were no separate sects or branches of Christianity as there are today. The word Catholic
means universal. And for those first 1,000 years, all Christians were members of the Catholic Church. Pero sa loob na 1,000 taon, isa pa lang ang Kristiyanos at yan ay ang Katoliko. At sa loob ng 1,000 taon, wala pa mang iba-ibang mga nagtatag, wala pa, hindi pa buhay si Martin Luther, hindi pa buhay yan si Manalo, lahat ng mga nagtayo ngayon ng relihiyon, hindi pa man yan nabubuhay. Sa loob ng 1,000 taon, isa lang ang relihiyon, Katoliko. Bakit ngayon dumarami? Dahil nung matapos mabuo ng simbahan Katoliko ang Biblia, ang Katoliko ang nag-compile sa Biblia sa pamamagitan ni San Jeronimo. Nabuo ang Biblia ni Jeronimo, kung hindi ako nagkakamali, 367 Anno Domini. At i-proklama ni Santo Papa Damaso I noong 405 Anno Domini. So, biruin ko, 405 AD, ipinakilala na sa simbahan Katoliko ang Biblia. Pero wala pang ibang sikta noon. Kailan lumitaw ang iba't ibang mga reliyon sa mundo? Noong 1521, sumunod sila kay Martin Luther. Si Martin Luther ay isang paring Katoliko. Ngunit umalis sa Katolikong simbahan dahil hindi nasunod ang gusto niya. Hindi inaproba ng Santo Papa ang nais ni Martin Luther. Base sa kasaysayan, si Martin Luther ay may girlfriend na Madre din. Madre ang girlfriend ni Martin Luther na isang pari noon, si Catherine Bungura. Gusto niya na mag-asawa. Sumulat siya sa Santo Papa sa Vatican na payagan ang mga pari na mag-asawa. Katulad daw ng mga apostol na mayroon din asawa. Pero hindi pumayag ang Santo Papa. Kaya ang ginawa ni Martin Luther, tinana niya si Catherine Bungura, isang magandang madre na taga-France. Tinana ni Martin Luther si Catherine Bungura pati na ang Biblia na ginawa o binuo ng simbahan Katoliko. Pero at least, sinabi rin naman ni Martin Luther na kung wala pa daw ang simbahan Katoliko, walang kaalaman ang ibang tao tungkol sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, ang Iglesia Katolika lamang ang nagbuo niyan. Walang Biblia noon. Anong ibig sabihin ng Biblia? Composed of Old and New Testament. Hindi mo masabi o hindi mo matawag na Biblia kung Old Testament lang. Bahagi lang yan sa kasulatan o kasulatan. Hindi rin pwede na tawagin Biblia kung New Testament lang. Bahagi lang yan sa kasulatan. So, ang Biblia ay Old and New Testament na mayroong 73 books. Bakit magtaka kayo? Bakit ang Biblia sa hindi Katoliko mayroon lamang siya 66 books? Tapos sabihin pa naman nila, pag sila ang inyong tatanungin,
ang Biblia sa Katoliko, dinagdagan. Dinagdagan daw sa Katoliko. Lakas ng loob, no? Mag-akusa. Dinagdagan daw ang Biblia sa Katoliko. Original ang Katoliko na Biblia sa Biblia. 46 books sa Old Testament at 27 kalibro sa New Testament. Ngayon, ang mga ibang relihiyon na hindi Katoliko, sila ang nagbawas. Sila nagtanggal, kaya nagiging 66 na lang. Tinanggal nila yung Deuterocanon dahil nandoon ang mga labag sa kanilang simbahan. Andoon yung mga pamisa sa patay. Andoon yung mga holy water. Maraming labag sa kanilang paniniwala, kaya tinanggal ang 7 na libro. Kaya nagiging 66 lang. Yan kanilang libro. So, huwag natin paniwalaan kasi kung pagtanong tayo doon din sa kanila, kung tayo ay Katoliko na nais matuto, doon kayo magtanong sa mga pari o sa mga city. Tulad sa akin ay paano kung ang inyong mga katanungan kaya natin sagutin. Huwag kayong magtanong doon sa mga pastor dahil sigurado ako hindi sasabihin nila ang totoo. Pagkos lagi nilang sasabihin ang maling paniniwala para ang Katoliko ay mabihag nila. Hindi na napansin, pag minsan mayroong ibang sikta dito sa New Market, yung isa nagsasalita, yung iba diyan nag-abang-abang sa mga tao na hihingi ng pera. Pansin na yun? Pero ito ang programa ng Simbahan Katoliko, ang pananampalataya Katoliko na ipagtanggol namin. Hindi kami maghingi ng pera. Kami ang magbigay, ako magbigay ng pera kung makakasagot kayo sa mga itatanong ko. Pag makasagot kayo, magbigay ako 100 o minsan 500. O, ganon. Hindi kami katulad ng iba na nanghihingi ng pera, ginagamit lang ang salita ng Diyos. Nangangaral sa salita ng Diyos, pero nangungulikta ng pera. Masakit patigan, mga kapatid, pero yun talaga katotohanan. Aminin man natin sa hindi, yun po ang totoo. Kami mga Katoliko, kami mga Catholic Faith Defender, pinagtanggol lamang namin ang Simbahan Katoliko na matagal nang sinisiraan, matagal nang nilalait, binabasag ang mga larawan ng mahal na Birhen Maria, minamartilyo. Sa Surigao, ay nakita ko doon ng isang pastor na nagbasag ng larawan ni Birhen Maria. Hindi sa nagsisinungaling ako, hindi umabot ng ilang buwan ang kamay sa pastor, hindi na maunat. Tama naman ang sabi ng pastor, binabasag niya dahil bato yun, kahoy yun, pwedeng sunugin. Pero yung larawan yun ay sagrado, dahil yung nilarawan na noon ay totoong mayroong Birhen Maria noong dito sa mundo. Hindi po yun, Diyos. Pagbigay ako ng halimbawa, mga kapatid, bago maghapon, bago ako maglipid, tungkol sa Repolco. Halimbawa, Repolco ni Rizal, dyan sa atin dito sa Mendoza. Yan ba si Rizal mismo? Hindi. Yan po ay Repolco lamang, ilang sakong simento ang binubuhol yan. At totoong Rizal ay nandoon sa Manila. Nilibing. Bakit tinagawa ng larawan o Repolco si Rizal? Dahil bayani. Dahil maraming ginawang kabutihan.
kaya pinaragalan ng bansang Pilipinas. Sila Dr. Jose Rizal, Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo. Si Jose Rizal ba larawan mo Jose Rizal de Diyos? Hindi mo. Siya po'y bayani sa ating bansa. Subukin ninyong napastangan ang revolto ni Rizal dyan sa Mendoza. Patuhin ninyo. Tingnan natin kung hindi pa kayo magulo. Ha? Subukin ninyong patuhin ang revolto ni Rizal. Magulong kayo. Bakit? Dahil bayan yan. Ganon din ang mga santos sa Simbahang Katoliko. Ang mga larawan na yan ay mayroong totoong Maria bago pa tayo dito sa mundo. May totoong mga apostoles, Apostol Pedro, Apostol Juan, Mateo at iba pa. Totoo yan, ginagawa ng larawan. Halimbawa, mayroon kang picture sa asawa mo at yung asawa mo nag-abroad sa Hong Kong, sa taon na. Di ba kung namimiss mo minsan, hinahalikan mo ang picture sa iyong asawa? Yan, may asawa mo yung hinahalikan mo? Hindi, papel yan. Pero nandun yung larawan ng asawa mo. Pero ang ibang mga relihiyon na hindi Katoliko, kinukurigan sila lahat. Lahat ng revolto larawan para sa kanila, Diyos na daw. Maling unawa yun. Dahil dalawang uri ang revolto. Revolto na pinagbabawal ng Diyos, nababasa natin sa Exodo at sa Leviticus, Deuteronomy. Yun po ay revolto ng Diyos. Ano ibig sabihin ng Diyos? Hindi totoo. Nagrepresentan sa mga bagay na hindi totoo. Yan po ang Diyos. Pero nag-utos din ang Diyos na maggawa ng revolto. Sa kabilang side, nagbawal siya, pero sa kabilang side, nagpahintulot siya. Inutosan niya si Moises na magawa ng revolto sa Kerubin. Ngayon, kung ang paniniwala ng hindi Katoliko, kailangan man sila, hindi Katoliko, puro man Diyos ang sa kanila, yun ang paninira nila sa Katolikong simbahan, na may mga Diyos sa simbahan. Nilahat nila ang lahat ng revolto. Ngayon, magawa ako ng analogy mga kapatid, kayo nakikinig. Gamitin ninyo ang common sense. Dahil kinukurigas ng mga hindi Katoliko ang larawan. Kinukurigas sila lahat, walang pilit. Ngayon, iambil natin sa isda. Anong tawag dyan sa butiti? Ano yan? Di ba isda din yan? Isda ang butiti. Ngayon, tanungin ko kayo, lahat ba ng isda, butiti? Ano kayo nakikinig? Kasi ang isipan ng mga tigay-ibang reliyon, na lahat ng revolto, Diyos. Samantalang hindi naman, mayroong sagrado na revolto, mayroon din hindi sagrado. Ngayon kung kinukurines nila, ihambing natin sa isda. Kung ang isdang butiti, alam niyo, sabihin natin, isda yan butiti. Ngayon, lahat ba ng isda butiti? Hindi. May isda na mabuti, may isdang kalakitong, ano pa man iba dyan. Pero hindi lahat ng isda butiti. Kaya huwag lahatin natin ang mga revolto. Huwag natin lahatin ang mga larawan. Nakapag-aral naman tayo, di ba? Yan ang mahirap sa atin. Tayo rin mga Katoliko. Magtanong din tayo sa kanila rin magtanong. Walang makukuha kayong kasagutang matino. Kung ang inyong katanungan, doon kayo magtanong sa mga pastor o sa mga hindi Katoliko. Magtanong kayo sa Katoliko, sa pare, kung Maria kayo magtanong sa pare,
sa mga limang minister. Sa akin, nasulat, ako lang kasi ang isang simple dito sa Puerto. Yan ang kawawa ako dito. Ako naman isa. Sa Surigao, marami kami doon. Marami. Kaya dito matakot ako minsan mag-preaching dito. Kaya baka mayroong mga nakikinig na hindi Katoliko at medyo hindi makapagpigil sa kanilang emosyon at pagagalit, baka mapupog ako. Pero nagpaalam na ako sa barangay San Jose, nagpaalam ako. Nagpaalam din ako dito sa pamunuan ng public market na sa tuwing linggo, dito ako magwawali. Mag-diskurso ako para sagutin ko yung mga paninira ng mga ibang relihiyon na tuwing Miyerkules, tuwing Biyernes o Sabado, pumupunta sa mga bahay-bahay upang mag-recruit ng kanilang membro. At hindi yan makaka-recruit ng ibang membro kung hindi paninira ng Katoliko. Kaya kung mayroong mga nakikinig sa akin na hindi Katoliko, magtanong tayo dito, ngayon na ninyo banatan ang simbahan Katoliko. Andito ako sa sagot sa inyo. Huwag kayong mga-atake sa mga bahay-bahay na pupuntahan ninyo dahil hindi marunong sumagot yung mga Katoliko na pinupuntahan ninyo bahay-bahay. Kung kayo naman mga Katoliko na nakikinig, baka sa sunod ng mga panahon, araw, makatagpo ninyo yung bahay-bahay ng mga hindi Katoliko, dapat marunong kayo sumagot. Ganito lang ito ko sa inyo. Bago ako maglipat sa inyo, Pastor, sagutin mo muna yung simple kong tanong. Pastor, kailan ba iproklama ang Biblia? Pastor, sino ba nagbigay ng kapitulo at bersikulo sa Biblia? Kapag masagot sa pastor yan, tatlong katanungan na yan, pero sigurado ako hindi masagot. 110% hindi masagot ng pastor yan. Ganon ang tinagan ninyo. Dahil nasasaktan kami na niyurakan na masyado ang simbahan Katoliko. Ilang beses na ako nakakita na binabasag ang larawan ng mga santos. Wala namang kasalanan yung mga santos na yan. Tapos kung mayroon silang mga programa sa mga kanto-kanto tulad ng ginagawa ko ngayon, mag-diskurso sila, magtanong tayo, ayaw pumayag. Ayaw pumayag na magtanong tayo. Pero itong programa ng Katoliko, malaya kahit sino magtanong o magpahayag kayo sa gusto ninyo. Pero usapan, once na magpahayag kayo dito, bibigyan ko kayo ng 10 minuto na magpahayag sa inyo pananampalataya. Pero usapan, ako din ang magtanong pagkatapos ng pamahayag ko. Magtanong ako, cross-examination. Lumapit na kayo mga tagaibang-sita dito magtanong, banatan na ninyo ang aming simbahan. Kaya nandito ako handa at sumagot. Malarawan man ang topic, magkumpisal man ang topic, kasal, purgatorio, kung ano man ang mga panyo dyan. Pumunta kayo dito. Hindi yung maglakad-lakad kayo sa mga bahay-bahay kung saan-saan kayo. Tapos, tinitiran ninyo ang simbahan Katoliko. Kawawa yung Katoliko na walang alam. Kayo mga Katoliko na nakikinig, iisa lang ang relihiyon na itatag ni Kristo. Hindi po ang Iglesia ni Kristo na nandito, nasa Pilipinas. Si Felix Manalo po ang nagtatag yan. Hindi po totoo ang saksi ni Jehovah kasi
sa relistasyon na sila nagtatagyan sa Amerika, 1872. Masakit isipin, pero yung totoo. Ang Samadista, tatag naman po ni Ellen G. White. Ang born again, tatag naman po ni Peter Yuxi sa China. Pentecostal, tatag naman po ni Parham. Yan ang katotohanan. Masakit ang katotohanan. Pero hindi yan makakasira sa iyo. Kaya nga, minsan, kailangan upirahan ka. Masakit talaga pag-upirahan. Pero para gumaling ka, kailangan upirahan ka. Ganon ang tirada. Kailangan sasabihin namin ang totoo. Walang kimi-kimi. Ang mga ibang reliyon, pag magsangyaw sila, mayroon lamang kapiraso katotohanan. Putol-putol, tsap-tsap ang katotohanan na nila. Hindi naman talaga nila sasabihin ang totoo. Dito sa Iglesia Katolika o Katolikong simbahan, ito lang ang magsasabi ng totoo. Mula maliit na bagay hanggang malaking bagay, isabi namin yan. Masaktan man kayo o hindi, yun ay dapat natin tanggapin. Tanggap naman namin ang mga sinasabi ng mga ibang reliyon ng Katoliko. Nandiyan lahat sa Katoliko daw ang mga kirinig. Nandiyan daw sa Katoliko ang lahat ng uri ng masasama. Lasinggero, sugarol, mga bet, nangalunya, kung ano-ano pa mga sinasabi ng ibang sita. Totoo yan, and I will accept. Pero hindi yan makadinay sa realidad ng simbahang Katoliko ang tatag ni Kristo. Kahit pa maraming makasalanan sa simbahang Katoliko, hindi yan makawala sa realidad ng Iglesia Katolika ang itinatag ni Kristo noong unang siglo. Kahit marami pang nasiliro, kahit marami pang sugarol, kahit may mga nakapit pang mga babae, lalaki, hindi yan nakapawala sa katotohanan ng simbahang Katoliko ay tatag ni Kristong tunay. Sabihin man nila na pag nagtestimonya sila, galing ako sa Katoliko, masama ako. Lumipat ako dito sa Boracay, lumipat ako sa Iglesia. Mabait na ako. Hindi na ako sugarol, hindi na ako lasitiro. Oy, bakit inutusan ba kayo sa mga pare na maglasay pagkatapos ng simba? Inutusan ba kayo magsugal? Anong sabi sa pare pagkatapos ng magsimba? Humayo kayo na mapayapa. Dalhin ninyo ang biyaya ni Kristo. Wala naman sinabi ng pare pagkatapos ng simba ay maglasay kayo. Personal choice natin yan. Kung yun ang gagawin natin, huwag natin ibintang sa simbahan. Dahil mismo ang 12 Apostoles, mga kapatid, si Kristo mismo ang nagpili sa 12 Apostoles. Bakit mayroong pang Judas na traidor? Bakit mayroong Pedro na dinidinay si Kristo? Bakit mayroong Tomas na nagalinlangan? Mismo si Kristo ang nagpili sa 12 Apostoles. Si Kristo mismo nagpili. Pero bakit ang 12 Apostoles hindi din perfecto? Bakit sinabi pa ni Kristo na magtatag sila ng reliyon dito ay lahat mga matino? Walang sinabi si Kristo na magtatag sila ng reliyon lahat mabait, lahat matino. Anong sabi ni Kristo sa isang sambingay, parabol? Ang ginhalian ni Kristo dito sa lupa, parang lambat na pag naihulog sa dagat, makahuli ng iba't ibang isda, iba't ibang uri ng isda. Siyempre, ang lambat, pag ihulog mo sa dagat, makakahuli ka lang minsan butiti.
makakahuli ka ng talakito. Ganon. Huwag niyo isipin na lahat ng Latino sa simbahan Katoliko. Mayroong mga lagi pang sabihin nila, tingnan mo Brad sa prisuhan sa Iwahig, halos Katoliko tanan ang dyan, nakakulong. Sabihin na natin dyan, Katoliko lahat yung nakakulong dyan. Ano ngayon? Nawala ba katotohanan? Nawala ba ang realidad ng Katolikong simbahan ay itatag ni Kristo? Hindi. Anong sabi ni Kristo? Hindi ako naparito para tawagin ang mga mabait. Hindi ako naparito para tawagin ang mga matino. Naparito si Kristo para tawagin ang mga makasalanan tulad ko. Isa ako sa tinatawag ni Kristo. Ako'y makasalanan tao. Ngayon, mayroon akong kausap kung nakarang linggo. Ulagin, usas. Anong meaning ng usas para sa kanila? Once saved, always saved. Ligtas na daw siya. Hindi na daw kailangan mga mabubuting gawa. Tama ba yun? Ha? Anong sabi ni Apostol Santiago? Basahin natin para hindi ako mag-gawa-gawa ng sarili ko unawa. Basahin natin na dito sa aklat ng Santiago. Hindi ganun kadali ang kaluwasan, mga kapatid. Basta na lang maniniwala ka ni Kristo, ligtas na. Ito, pasahin natin. Pagkinig kayo mga kapatid. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa. Hindi ba? Mabuti yan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Pero mo, ang demonyo sumasampalataya rin at nanginginig pa. Isa kang hangal. Nais mo ba o pa bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang pananampalataya, walang kasamang gawa? Ang amang si Abraham ay kinalugdan ng Diyos dahil sa kanyang mga gawa nang ihandog niya sa dambana ang anak niya si Isaac. Hindi ba? Dito ay makikita mo magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa at naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Pinuhin mo? Ganyan ang sinasabi. Hindi, huwag kayong, yung bagay yung ibang tao kasi, lipat ako magpunagin ng kaso, madali lang. Maniwala ka lang ng Kristo, ligtas na ako. Ano yun? Anong sabi ni Apostol Santiago? Gayon din naman, patay ang pananampalataya, walang kalakip na gawa. Patay ang pananampalataya, walang kalakip na gawa, mga kapatid. Kaya mag-ingat po tayo. Mag-ingat po tayo sa mga umaaligid-aligid sa inyong lugar. Sa mga senior citizen, katulad ko, sana maghanda-handa po tayo dahil tayo mga senior na, kumbaga, ang ating buhay ay, kumbaga sa airport, nasa departure area na tayo, mga senior citizen. Kaya huwag sana tayo magpatangay sa mga bulaang mga ngaral. Kung kailan matanda na tayo, saka pa tayo aalis sa Katoliko. Saka pa tayo magpapaloko sa Ebanghelyo na tao lang ang nagtatag. Mga senior citizen, huwag natin magpaloko sa ibang mga sika.
Kumbaga, sa airport pa tayo, nasa departure area na tayo. Malapit na tayong kunin ni Lord. Ha? Anong sabi dito sa Genesis? Ito, basahin ko yung tungkol sa edad ng tao. Dito natin malaman kung ano ang plano ng Diyos at ang nakasulat sa Biblia tungkol sa edad ng tao. Eh tayo, talagang lahat man tayo takot talaga mamatay, ba? Kaya si Bako, Korea. Pero sabihin ko sa inyo, kahit anong takot natin, pag dumating ang ating panahon, oras, wala tayong magagawa. Dahil ang kamatayan ng tao, kanya-kanyang termino yan. Hindi masabi ng mga bata pa na mauna ang matanda mamatay at mahuli siya. Hindi rin masabi sa matanda na mauna siya mahuli ang bata. Ito, basahin natin yung tungkol sa edad ng tao mula kay Adan hanggang sa panahon natin ngayon. Mamili kayo kung saan ang gusto ninyo mag-wish sa edad. According dito sa Bible na babasahin ko. Mahaba ito, magtagal na kayo. Ito ang kasaysayan ng lahi na mula kay Adan, nang likhay ng Diyos ang tao. Ginawa niya ito ayon sa kanyang larawan. Nabubuhay pa siya ng 80 taon at nagkaroon pa ng mga anak na lalaki, babae. Namatay siya sa gulang na 930 taon. Namatay siya na 930 years. Si Seth ay 105 taon gulang nang maging anak niya si Enos. Nabuhay pa siya ng 807 taon gulang. Nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 912. Pero ko, may edad ko, tag 900. Ngayon, ako, ewan ko lang. Sana, sino ako. Nabuhay pa siya ng 815 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 905 years. Si Kinan naman ay 70 taon maging anak si Mahalil. Nabuhay pa si Kinan ng 840 years at nagkaroon ng ibang anak. Namatay siya sa gulang na 910 years. Grabe. Dito tayo dito, mahaba itong mga edad dito. Dito tayo malapit-lapit sa edad natin. Si Matusalem ay 187 years nang maging anak niya si Lamik. Nabuhay pa si Matusalem ng 782 years at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 969. Ito ang pinakamataas sa edad. Grabe. Ano pa? Edad ng kwan. Kaya mag-ingat tayo, kapatid, na huwag tayong mabutan ng kamatayan na nandiyan tayo sa buwan na reliyon. Dahil hukuman tayo. Sa patrong binsya na yan. Magdandahan na lang ako pag ano.
Salamat sa ating mga pagpakikinig. Ito, ako lang mag-isa. Kaya tinitiis ko na lang kahit na walang kasama, gusto ni Bishop, maghanap daw ako ng kasama, wala mang gustong sumama sa akin. Mahirap talaga maghanap ng kasama pagkatungkol sa Panginoon ang pag-usapan. Kaya ako na lang ito, nakarang linggo ako pa rin isa. Solo-solo na lang ko nito. Sana makahanap ako 10 kasi ang gusto ni Bishop.